Ang ating bomba news analysis, ang paglaya at pansamantalang pamamalagi ni Cassie o Cassandra Leong sa Japan ay isang malinaw na hamon sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. Bilang authorized representative ng Pogo firm na Lucky South 99 at incorporator ng Whirlwind Corporation, malaki ang responsibilidad ni Ong sa mga aligasyon ng human trafficking na kinasasangkutan ng nasabing kumpanya. Hindi sapat na ituring lamang ang kanyang kaso bilang minor traffic violation. Malinaw na dapat siyang managot sa mga mas malalaking issue na nagdulot ng panganib at pinsala sa lipunan at sa mga mamamayan. Tama si Senator Risa Hontiveros sa kanyang panawagan na aktibong makipag-ugnayan ang mga otoridad sa kanilang international counterparts upang masiguro ang pagbabalik ni Ong sa ating bansa. Dapat ding ipatupad ang pagkansela ng passport niya at ng iba pang mga kasabwat upang maiwasan ang pag-iwas sa pananagutan. Ang hustisya ay hindi lamang para sa iilang individual kundi para sa buong bansa na nagnanais ng patas at maayos na sistema ng batas. Sa kasamang palad, patuloy na pinapakita ng ilang tiwaling individual kung paano nila binabaluktot at minamaliit ang batas para sa sariling kapakinabangan. Ang mga may koneksyon sa kapangyarihan o pera ay nagkakaroon ng kakayahang umiwas sa pananagutan, binubuo ng mga loopholes o ginagamit ang mga impluensya upang mapabagal o mapahinto ang investigasyon. Ang kaso ni Ong ay malinaw na halimbawa kung paano nagiging hadlang sa ustisya ang katiwalian at abuso ng kapangyarihan. Sa panahon kung saan ang human trafficking ay patuloy na banta sa kabataan at sa lipunan, malinaw ng pagpapabaya sa mga may mataas na posisyon sa ganitong uri ng kaso ay nagpapadala ng maling mensahe na ang batas ay hindi pantay para sa lahat. Dapat maging malinaw na sa lahat na walang sinuman, gaano man kataas ang katungkulan o impluensya ang nakakalampas sa batas. Ang pagbabalik at pagpapanagot kay Ong ay hakbang tungo sa isang mas matatag, makatarungan at tapat na lipunan.